Ito na kayo. Zinger. Yeah. Hey, you want? Yes. Yun. So, mukbang. Gagalan. Kumain ako. We're back to regular programming. So, kamusta ka? Tumatanda. Alam mo dati, hindi mag-matter sa akin yung age ko. Like, kaya ko siyang dalhin. Pero ngayon parang, shit, ang tanda ko na. Paano nag-sink in sa'yo na matanda ka na? Pero I mean, physicality. Yung ano niya, yung physical. visceral ano niya. Sabi ko, ay shit, matanda na ako. I make sounds pag gumagalaw. It's true! Totoo. Hindi ka nagkaganon, hindi mo siya ginagawa. Ng ano? You make sounds sound? like pag uupo ka, may abuting ka. Hindi ko I don't know, I do that. Hindi ko sure. Parang hindi naman. Pero nararamdaman ko yung mga joints ko minsan. Kaya sabi ko, this is a sign of aging. Kasi medyo nahirap na akong, lalo na yung, siguro because of lifestyle din, hindi ko rin kasi naalagaan yung katawan ko. In a sense na hindi ako gano'n nag-exercise. So, parang, ang strenuous activity today is like, it's taking toll sa katawan ko pagka gumagalaw ako. Tapos yun sa work, like na-realize ko, Mababa na attention span mo. hindi. Mahigit 1 dekada na ako nagtatrabaho. Ay. Like, that's long. Yeah. So lang ako nakikipan. It's fascinating at the same time scary. Kasi, 10 years. Scary? Yeah, scary. In a sense na, 10 years had passed. Like, ang tagal na from our graduation until na nagtatrabaho tayo. Pero feeling mo, sandali pa lang. Gets? Parang, walang nangyari. Like, the cycle of like every day na nangyayari sa buhay mo is like parang routinary na hindi siya nag-i-impact ng greater parang ito lang yung may mileage ka ba from 10 years na nangyari parang may ganito akong nangyari sa buhay ko aside from naging visible na yung mga fine lines natin, nagkaroon na tayo ng gray hair and everything. Pero ano yun, looking back, parang ang bilis ng panahon, pero parang matagal siya in a sense na parang wala pa nangyayari. Do you feel that sense in your end? Depende sa mood ba o emotion of the current moment. May moments na feeling ko okay naman yung dinaanan ko. May moments na shit. Bakit ganun? Alam mo yun? Depende kung paano mo tignan yung buhay sa current na sitwasyon mo. If bibigyan tayo ng pagkakataong maging not in our current age, bumalik mga 10 years ago, like early 20s natin, kaya late teens, early 20s, ano yung masasabi mo na mga what ifs? Sana ganito ginawa ko noon. Hindi mo kasi pa pwedeng sabihin na the maturity and then the wisdom, it comes with age kasi. For you to learn, you need to make a mistake. Or mas nagtatatak siya sa'yo. Ano yung tanong mo? If going back, if pabalik ka. Kung magta-time travel tayo, like anong gagawin kong iba? Iba. Magiging mas wise ako sa pag-spend. Like, right now yung isa sa pinakamalaking regret ko. Alam mo yung ano? Delayed gratification. Sana dati ko pa siya alam. Like, kung nag-ipon ka, edi sana you'll have this eventually. Like, if you... Pero thinking about it, kasi yun din yung isa ko sa mga parang, sabihin ko, yes, nagre-regret ako, but at the same time, that's life. Kasi sa tingin mo, like, I see, siguro dahil yung disposition ko sa buhay is like, YOLO talaga. Like, lagi ako nasa present. Yes, may distant future, pero, you never look back? Hindi naman you never look back. I look back, think about yung stuff na ginawa ko, and then, okay, move on. Ganon, past is past, then move on. Ako naman, yung move forward, yung sa future mo, kasi yung iba is like,
okay, at that certain age, kailangan may ganito na ako. Sa future, in 10 years from now, para may goal sila. Like 10 years from now, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero ako kasi, more likely, ang nangyayari sa akin is, I live at the present. So, kung ano yung mga options na nandito, yun yung i-grab ko. And then, parang, pagka dumating na yung distant future mo, yun na yung magre-regret ka kasi, uy, bakit ko ginawa yung mga, yung ganun yung step na ginawa ko to achieve this one. So, also, on that point, parang inaano ko is, kasi yung buhay, like, very mabilis lang. Like, hindi mo alam kung tomorrow is like you're gonna die. So, ayun, medyo morbid in a sense. Pero, if ginawa mo ba yun noon, ganito pa rin yung magiging, sa tingin mo, if naging wise tayo pag-spend ng pera before, yung the way we see life, and then the way we experience life itself would be the same. Well, definitely, no. Naniniwala man ako na may isa ka lang baguhin sa past mo, like everything would change in the current. Pero before, pag tinatanong ako, kung may babaguhin ka ba sa buhay mo, ay babaguhin mo ba? Usually, ang answer ko is no. Kasi, okay, like, dadaanan ko siya ulit kasi I'm good With what you are today. Okay. Pero lately, pag binabalikan ko yung tanong na yun, medyo napapaisip ako. Hindi ba dahil midlife crisis tayo lahat? Baka nandun lang tayo sa age na yun. Pero totoo naman kasi, oh shucks, ang dami kong mga bad missteps kasi papaka-YOLO ako. Hindi lang YOLO Hindi ko alam kung it's me healing my inner child. Kasi, sabi nga nila, your actions is because of the trauma that you experienced during ng childhood. Pero hindi ko naman ma-define kung ano yung trauma ko ng childhood ko. So, ano tong response na to? Alam mo kung ano yung trauma ko ng childhood? Ay. Feeling ko na-spoil ako masyado. Oh. Parang masyadong guarded yung surroundings ko. Like, in-ensure nila na, alam mo yun, like, hindi ko masasaktan. Okay. Lahat ng hilingin mo, well, hindi naman lahat. Okay. Pero yung as much as possible, binibigay nila yung hilig ko. Pag ayaw ko yung ulam, ipagluluto nila ako ng gusto ko. mo? Okay. Alam mo yung ganun ka-spoil. Like, kasi kung ako yung parent that time, kung ako yung parent, hindi ko siya gagawin sa magiging anak ko. Kasi nakita ko yung pagkakamali sa akin. Kasi magiging ganyan, anak mo. Like, natuto ko kumain ng gulay, working na ako. So tingin mo may correlation ang pagiging spoiled mo nung bata ka sa the way you handle finances today? Kung yun yung major regret mo? Hindi. Yung how I handle finances, medyo sinisisi ko siya dun sa nakatrabaho ko before. Sabi niya kasi sa akin. So matanda siya. Mas matanda siya sa akin. Well, obviously. Sabi niya, okay lang yan. Gumastos ka lang yan. Enjoyin mo. So parang, alam mo yun, tinodo ko masyado yung enjoy. Wala yung preno para hindi maubos yung caution ba? Yeah. Same. Ako kasi parang, siguro dahil din sa personality ko, na excessive ako. So, it's either as in 100% or wala. I mean, if we follow MBTI, so sa MBTI na yon, kasi diba yung mga questions doon? Yun yung 16 personalities, 16 personalities, yeah. Okay. So, may questions doon, diba, the way you answer it will determine kung anong klase ka na. Yeah. Nung nagtatest kasi ako ng MBTI, it's the same. It's either 0 or extreme. Wala akong in-between. Ano talaga? Ako ang hilig ko mag-in-between. Para kasing feeling ko, it's bakit ka maging in-between? And parang yung black and white. Not everything is black and white. Kaya nga, pero that's how I handle things. Like, if not 0 and Mali then... ka. Hindi, joke lang. If not 0 and then 100, if you not give it like at all, hindi ano ka. If hindi 100%, but bakit ka pa gagawa ng something. So yun yung pagkakaano ko. Kaya siguro ganun ako ka-excessive sa mga bagay-bagay.
also. Ano ba tayo? Justifying tayo sa pagkakamali natin. Hindi, alam joke lang. Parang gano'n kasi. Ano- Pero pinapaliwanag natin ngayon. Ito kasi- bakit ka gastador? Siguro kasi, I think nararamdaman kasi natin ngayon na kung gaano na siya kabigat. I mean, because tumatanda tayo. Like, mas marami na tayong dapat ganito. May ganito ka na. Diba? Yeah, isa sa dahilan ko bakit ko bigla naramdaman yung age ko. Like, parang medyo parating na ako sa dulo. Pero parang hindi pa Parang- ako prepared. I think I'm not financially prepared pa for that certain time. Parang ako din, napapaisip ako na, shit, konti na lang ang age of retirement, but then, nasaan ka ngayon? Andito ako makain ng kayo. Yeah. Speaking of mamatay, morbid, diba? Anong age mo? Gusto mamatay? Yeah. Or hindi naman, hanggang saan mo lang gusto mabuhay? Ang pangit kasi ng anong age mo gusto mamatay. Doon tayo sa hanggang saan mo gusto Gusto mabuhay. kong mabuhay. I mean, gusto ko siguro, Ano yung- I'll leave Ano yung target age mo? mga around, gusto ko maganda pa ako eh. Like, medyo youthful pa, hindi pa yung super. Kasi ayoko masyado matanda. So Like, ano mo? diba around 50s? Ang 40s? bata mong gago. Yeah, kasi tignan mo, pag naging 60s ka or 70s, pagka wala kang asawa. You're more than halfway there. Yeah, oo nga. Kung 50, In 20 years. 15 gagi. Yun, mga ganun, 50s, 60s. Parang, yeah, ideal ko. Hindi ka pa mamamatay nun. Sa tingin ko hindi ako, Kung natural causes ha. Hindi pa ako mamamatay. Yeah. At saka masama ugali ko, so, Pero talaga? gusto ko kasi parang bata pa. Kasi before, gusto ko 60s lang. Tapos Like 70s. ngayon, like, gusto ko sanang sabihin na I'm into health and fitness and wellness. Pero medyo nawala kasi ako sa track na yun. Parang naging goal ko is, gusto ko mag 100. Kasi parang, ang bata pa nung, if naalagaan mo yung sarili mo ng tama, like, pwede ka pa maging active at 80. Kaya, Pero kasi ngayon, like, hindi na ako masyadong sure kung trip ko mag 100 pa. Kasi parang, paano kung patay na yung lahat ng nasa paligid ko? ako lang mag-isa. Parang undepressing yun. Mm. Or parang yung struggle ng matanda ka tapos hirap ka gumalaw. Yeah. So I'm not sure kung gusto ko siyang daanan. Pero ayun, hindi ako sure. So siguro ngayon mga target age, siguro safe 80. Pero medyo gusto ko pa din mag 100. Tsaka naniniwala ko dun sa mindset na as long as you believe na healthy ka. Or Okay. parang if naniniwala ka may sakit ka, magkakasakit ka Grabe. talaga. So, may time ako sa buhay ko na pakiramdam ko ang healthy ko. So, napapaniwala ko yung katawan ko na healthy talaga ako. So, yung pakiramdam ko. Yeah, my point. Pero yun. Gusto ko kasi mukha pa akong bata. Pero kasi at a certain age, pagka nag-hit ka na ng certain age, magkakaano yan. Biglang tanda. Yeah, right. So yan, ano pang mga regrets natin na sana ginawa natin before? Wellness. Exercise. Yeah. Like, mas being active before. So, parang sana nasimulan mo siya ng maaga. Tapos maintain ka na lang ngayon. Ako nagkaroon sana ako ng hobby. Bukod sa, yung very specific hobby. Hindi ba journaling? Journaling is, hindi siya hobby eh. Di ba pag nagsusulat ako, it's how I process my thought. Tapos, nag-unload ako ng feelings doon. Pero hindi talaga siya hobby na You lose yourself into it. siguro yung hobby ko ngayon magastos kasi. Like, punta ng concert, pag-fangirling, which is like, okay, sige. Pero hindi siya nakakaano. Sana yung hobby ko is may return ba? Like, for example, May ROI. may ROI ba naman ako sa hobby ko, diba? Pwede ako magturo because of my hobby. Right? Pwede ko siyang May na-master kang skill. may skill, and then pwede ka siyang i-ano. Legit, Wala akong ganang hobby. Na, I mean,
na ginagawa ko with other people. Like, kasi sabihin mong hobby mo pagbabasa, not hindi naman siya talagang hobby. Right? It's not? It's not. You think it's not? No, it's not. Kasi hindi naman ako super reader. Yes, I read, pero hindi naman ako super avid na Ay, talagang... hindi. Akala ko you're saying in general na reading is not a hobby. Sinasabi mo, hindi mo. Hindi ko hobby. Hindi ko siya hobby. Yes, nagbabasa ako, but not super avid reader. Feeling ko naman may mga hobby ako. Pero parang, hindi ako masyado nag-invest sa kanya. Like, I wish I've invested more in it. At naging legit na skills siya. Pag nag-do art, ay, Paint. siguro kung nag-invest more ako sa kanya, like, Naging heart evangelista ka ng ganun level. hindi na, pwede, siguro. Like, kasi feeling ko yung talent ko sa drawing or painting, hanggang pangungopia levels lang. Di ba doon naman nagsa-start that? Ayun yan, so hanggang dun lang ako. So, nag-start ka lang. Hindi ka nag-evolve. Like, hindi, feeling ko naman nag-evolve. Like, medyo from simple Dragon Ball Z drawings, medyo na-level up naman siya. Pero, alam mo yun, tinigil ko siya or nawala siya. Kasi ngayon, anong hobby mo? Mag-TikTok. TikTok. Yun nga. Well, not do TikToks. Mag-scroll Mag-scroll. sa TikTok. Yeah. Ang pangit ng hobby. Like, hindi mo napapansin ilang oras na yung nawawala sa Exactly. Yun. Ano nga. Sabi ko nga naging sports din. Sabi nung into sports ako. Even music. wala akong sports. Same. Though hindi naman kasi ako, medyo lampa kasi ako. So, hindi ako physically active talaga. Sa tingin mo, Why? if, kasi yung mga parents ngayon, right, hindi kasi siya uso sa Philippines. Or yung mga summer camp. Pero uso siya sa ibang bansa. Kasi hindi sa Philippines, hindi gaano. Well, Nung time natin. ng time natin, Yung yeah, sumunod sa atin, meron na. oo eh. Like, nakuha or slowly na-adapt na yung culture sa iba na i-expose yung bata sa kung saan-saan. Yun, siguro yung regret ko din is hindi ko pinursu yung musical instrument dahil tamad ako. Like, pinag-piano lesson ako, but then hindi ko pinursu yung piano lesson ko. Visual. Wait. Nag-quit ako. Balik tayo sa drawing. Ang hinahanap ko palang term kanina is visual arts and performing arts. Feeling mo, kaya mo mag-teatro? Not theater. Like, when it comes Improv. to arts, wow, kala mo artistic ko. Like, masaya akong nagsasayaw sa harap ng tao. Okay. Like, kung comparison ng joy na at happiness na ramdaman, mas iba yung joy ko kapag, let's say, like, simple Christmas party and then you get to perform. Well, not perform lang on the spot, pero something na practice. Okay. So, dun yung saya ko. Pero mas, ang nagagawa ko is yung visual arts, like drawing, painting, ano. Alam ko na kung ano pwede mong gawin. What? Mga nightclub. Gusto mo sumaya mag-perform? Uy, may pera daw. So, mag-perform, pwede tayong mag-bar. Tapos gusto mo palang sumayaw sa harap ng tao, At masaya ka doon, Why not gamitin mo yung talent mo para magkapera ka? Iba yan. Okay. Yung yung actually magiging okay yun for you na work. Hindi. In a sense na, kasi 'di ba, hindi na siya magiging work for you kasi masaya ka na sa ginagawa mo. Anong performance ba yung sinasabi mo? Anong ba pakiramdam ko? Extrovert ako, pero parang Introvert ka? extrovert. Hindi. Pakiramdam mo extrovert ka pero Pero parang late siya lumabas. Like, after ng school, kung nailabas ko siya, like, yun yung na-realize ko. Yung kakapalan ng mukha ko, lumabas siya nung nagtatrabaho ako. hindi nga because siguro din sa exposure mo sa environment mo. Walang external factor na nagpo-force sa'yo to be extrovert before. Parang wala kang gain if Wala naman nag-force sa akin na maging extrovert ako nung working na ako eh. Hindi, I mean, for every action, there's equal reaction. So, bakit ka nagpunta doon sa pagiging extrovert? May reason. Why? Nung hanggang college days,
tahimik lang ako usually. Well, most of the times ganun pa din. Yung nananahimik lang ako. Like, hindi ako magsasalita hanggat hindi mo ako kakausapin. Pero may time ako na nagtatrabaho na ako yung unang mag-approach sa tao. Or halos lahat ng employees, though not close, pero parang, hi. Okay, kasi kakilala mo dahil nagpapakilala ka. Alam mo yun, halos lahat ng tao kinakawayan ko. Tapos lately na-realize ko, hindi kita close, pero kakilala kita. Or nagkita na tayo kasi for Before. some certain transaction. Kakawayan kita. Mayroon natin sa Charlie kakausapin mo. Natin sa Charlie kakausapin mo. Ano ka lang, congenial, pero hindi siya talagang extrovert. Yeah. Okay. Pero pwede natin ipaano. Baka hindi naman ako expert. Baka pwedeng magpaano ka sa expert. Pero ang latest MBTI mo ano? Ina ba? I forget na. Check mo. Hanapin ko. Ano pang mga dapat nating ginawa before na Where 10 did years we ago. go wrong? Where did we go wrong? Na that could change like the I went wrong somewhere, but I cannot talk about it. ako pa pwede kong siguro hindi naman kasi dahil no jowa since birth. Hindi rin hindi ko rin maisip yung sarili kong sabihin na maging malandi. Hindi ko siya pwedeng sabihin na gusto kong gawin before. Pero kasi ngayon hindi rin ako nagsisisi na hindi ko siya ginawa. Gets? Parang okay lang na hindi ako lumandi. Hindi talaga siya regret. Mga sa ngayon, okay ka lang talaga ng ganyan ka. Like, pero I mean, isa ka sa mga taong hindi naghahanap. I'm not saying nag-iisa ka. Yeah. Kung meron, thank you. Hindi rin. Hindi rin thank you. Hindi ko masasabi kung magiging thankful ako kung meron. Pero I'm at peace na wala. You're just okay. Fine. Yeah, I'm just Okay. fine. Regardless kung meron or wala. Ano pa? What else? One more. Sa tingin ko, yun nga. Pagiging sociable. Kasi introvert ko is nagkikick in. Though I do have friends. Pero sa tingin... You think you're not social enough? I'm not social enough, yes, na to widen my the horizon. Kasi I'm sociable enough, pero yung energetically mga taong nakapaligid sa akin is like common friends ko lang. Like hindi ako lumalabas sa circle of friends ko. Gets? Yeah, I do know some So that's people. a regret for you? Na hindi ako looking back now lalo na with our situation in our country, it's not what you know, it's who you know. So, connections. So, yun yung isa kong sabi ko, dapat pala naging ako, Actually, sociable. as much as nakakainis yung mga taong using connections get you somewhere talaga. Here. Yeah, very important yung connections. If you know someone, You need, mabilis knowing lang the sa'yo. right tao. Yeah. Where did I go wrong pa kaya? Lahat. Pwede mo mag-do-over. Sa tingin na, hindi, ang tanong ko, if may magic pill na makakapag-do-over ka with all the knowledge that you have right now, mag-do-over ka. Yeah. Ikaw? Naman. Oo. Pero knowing na if you do that, pwedeng maraming magbabago. maiba. Like, it's possible na yung people na kilala mo ngayon, you will not know them anymore. Okay. Talaga? Willing ako to let go? Oo. Bakit? Yeah. Selfishness is the key here. Yeah, oo. Why not? Like, mag-iiba. Sa tingin ko, hindi, ito pala yung in connection with that one. Sa tingin ko, yung connection mo, mga taong kilala mo, is fated siya. Like, regardless kung ano maging decision mo prior, if you are meant
to know So may each ganun kang other. paniniwala. Hindi natin siya malalaman kung totoo siya. Well, yeah, Yeah, hindi oo. natin malalaman. Pero naniniwala Naniwala ka ako na. na some people in your life is fated na makilala mo. So, naniniwala ka sa destiny? I mean, lahat siya predetermined na ha. I mean, you have... No matter what options you take, Yeah. mamimit mo yung taong yan. So, ganun ka na, yeah, I yun yung think perspective so. mo. Oo. Ah, talaga? Kasi ako, ang pananaw ko, or masyado bang science lang yung pananaw ko on this part na, pag may iniba kang desisyon sa buhay mo in your past, like, ayun nga, yung ripple effect. Like, mag-iba talaga lahat. Like, kasi, you could, since babalik ka na may current knowledge mo sa past life mo, so, sobrang maiiba yung track ng buhay mo. Like, instead na magtatrabaho ka for this company, hindi ka na magtatrabaho for that company. So, hindi mo na makikilala yung mga tao na nandun. Or instead of going to this school, since you have certain set of knowledge na possible na hindi ka na dun papasok. In a sense, pwede, pero... So, ganun siya for me. So, pero para sa'yo, ganun, pero since fated ka na makilala tong tao to, makikilala mo pa din siya. Yeah. Alam mo yung 6 degrees Hindi of ko na-expect- separation. Hindi ko na-expect sa'yo yun. Ang 6 degrees of separation is, wala namang kinalaman sa fate yun Hindi nga. Pero parang in a way of science, yung connection mo with other people is like very closely, small. Oo. So, ang possibility mo na makilala mo yung someone, kahit kuwari, nag-iba yung trajectory yung life mo, pero dahil interconnected pa rin to someone. Sabagay, if meron kang, I wonder, na since dadalhin mo yung current knowledge mo, like, kung may tao kang gustong makilala pa din, magagawa mo kaya ng paraan yun? I wonder. Let's say, kunwari, nagkakilala lang tayo sa ganitong trabaho. Pero since nag-iba ka ng trajectory ng buhay, hindi na ako magpupunta sa kumpanya to. Pero since gusto ko kitang makilala talaga, gagawa ko ng paraan para makilala ka. Kasi alam ko na yung... Well, pwede mo yung gawin intentionally. Naisip ko lang. Pero ako, naiisip ko is kahit mag-iba yung trajectory mo, may people within my certain group. Hindi, I mean, yeah, I understand. I get your point na basta fated kayo magkakilala kayo. Pero naisip ko lang, like, kaya possible kaya na yun nga, na within your powers, or like, intentional na, Gusto mo makilala? I think pwede. I don't know, we'll never know. Oo nga, hindi natin naman tayo na. Pero yun Kahit anong talo natin dito. Yeah, exactly. Kahit anong talo natin, hindi natin malalaman kung may possibility siya. Yung theory ko na mag-interconnected tayo at those who are fated to be in our life will be in our life regardless kung ano yung choices mo. No. Kaya na iba yung trajectory ng buhay mo. Ayan. If babalik ka, iibahin mo ba ang career mo? Yeah. Ay, hindi ko sure. Nakikita kong possible na problem doon. 'Di ba? Pag babalik ka sa past mo with your knowledge ngayon, kasi yung pagkuha natin ng degrees, depende rin sa finances natin, right? Hindi ko sure. Kasi sa current career ko, may pwede akong ibahin lang na decision before. Okay. Tapos okay naman yung Trajectory. Yeah. Oo. Pwede kong ibahin. Pero not sure kung ano. Option ko pa din yung current career ko. Pero iba nga lang yung direction. Ikaw ba, ibahin mo? Ang baba lang kasi ng pangarap ko before. Ang pangarap ko dati. Ang gusto ko lang talaga may gasoline girl. Gusto ko yung nakikita ko. Alam mo yun, natutuwa ako pagka... Hanggang kailan yan? I mean, kahit... Hanggang anong edad mo dinala yung pagiging gasoline girl? Sa elementary yata. Elementary pa lang naman pala eh. Elementary, high school. Gusto ko talaga yung... High school? Oo. Yung nag-gasoline girl. Gusto ko yung nagkaka-sheer. High school? Oo. Kaya hindi. Kaya nga siguro ang kinuha ko is related sa ganon. Yung pwede ka mag-office. Okay. Or yung ano. Pero yun, natutuwa ako sa ganung work. Yeah. Hindi lang nga siya, I mean, livable. Yung
compensation Anong nila. kinatuwa mo sa kanya? Curious. Natutuwa ako sa ginagawa nila. Yeah, oo. Sa McDonald's ng ganun. Oo, natutuwa ako. talaga? doon. Oo, natutuwa ako sa gano'n. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, oo. Gusto ko yun. Nagko-compute. Gusto ko nagsascan ng mga barcode. Sabi ko, I think I found my, I find my calling. So, kung magnanegosyo ako, baka ganun dapat yung magnanegosyo. Try mo nga grocery mag-shift ng store. career. Baka sumaya ka sa buhay mo. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Baka maging mas masaya kaya. Pero ang importante, regardless of career, mas marami kang pera. Mas masaya ako pag mas marami akong pera. Sino bang hindi? Kaya Like they nga. say, money cannot buy happiness. Like, really? Bullshit yan, bullshit. May hindi siya nabibili, pero Mhm. it can buy most of the things that will give you happiness. Sa tingin ko, enough money for you. Kasi ganun yung yung law of diminishing marginal returns. Pagka dumating ka na sa peak ng something, regardless kung ano yung idadagdag mo doon, hindi na siya magiging additional value for you. Gets? Katulad na siguro yung money na pagka super dami mong pera na lahat ng pwede mong gawin, hindi ka na magiging masaya kasi ang dami-dami mo na. Kasi ang sinasabi nila, have you heard of this before? Na kung walang pain, walang joy. It's dichotomy. Okay. Okay. Like, pag nakuha mo yung isang bagay na binigay lang sa'yo in comparison na pinaghirapan mo siya, mas may joy yung dito, mas may sense to, mas may worth siya. So, alam mo yun, mahirapan ka muna bago ka sumaya or nasa paghihirap yung pagiging masaya. Hindi ko na actually alam paano ko siya papaniwalaan, pero ganun siya. I mean, ganun, naniwala ako doon or naniniwala. Yun yung yung ongoing Like, yun nga, yung comparison ko, like, binigay lang sa'yo yan. Ang saya, meron ako. And in comparison to meron kang na effort pinaghirapan mo. involved. Siguro magkaiba tayo ng yan. Mas okay sa akin yung binigay. Mas magiging masaya ako doon. Kasi wala akong effort eh. Talaga? Magiging masaya ako. Hindi siya fulfilling for me. Siguro Yun kasi yung mawawala sa'yo. yung sense of fulfillment to get that. Totoo naman kasi, like, hindi lang sa pera, in terms of hard work, may pagkakawari, lalo kung may gustong-gusto mo, tapos pinaghirapan mo, iba. Kasi yung sinasabi mo kanina na trajectory, na parang pagpadami na, padali na lang padali yung mga bagay sa'yo. So, wala nang challenge. Wala. Tsaka excessive din. Excessive. Pagka masyado na excessive, hindi na rin siya okay. So, siguro enough money lang. No, excessive na, walan siya ng No worth. May naisip ka na naman. Oo, excessive lang. Nawala ba ng worth? Oo. Sa tingin ko din, wala siya ng worth. Pag-usapan natin ang pag-ibig. And that's a different topic na. Ano yung ambog mo dun? Saan? Sa pag-ibig, knowledge ko. Like, Judgment mo gago. I mean, iba kasi ang pagtingin ka nasa outside ka nung situation. Last words! Ano ba? I mean, sa tingin ko, paano ba? Yes, part of life na mag-regret. Yung mga what if, lagi siyang hindi siya mawawala talaga. Like, every decision you make, regardless if napabuti ka man sa decision na yun or napasama, may what if ka pa rin sa utak mo. Depende na lang sa klase ng tao ka or ano yung disposition mo sa buhay. If ka ba, you keep on looking back kung ano yung gusto mong, sana ganito yung ginawa ko, sana ganito ko, ganito yung gawa ko, or mag-move forward ka na regardless kung ano yung naging resulta of your decision or bad decision. So, Ang point mo. ang point ko is, it's like, life itself is tuloy-tuloy naman. So, whatever mistake that you had made, regardless of gaano siya ka, pero may chance ka pang to turn it back. Syempre, it's going to be hard. And then your time is mas konti na lang. But then, every day is a new day to good and change for the better. Not may what ifs. Parang nakakalungkot siya minsan pag babalikan mo at hindi mo makuha. Pero, yun nga, mag-move on ka na lang. Walang mangyayari sa'yo pag nakatingin ka lang sa past.
Or do not compare din para hindi siya nakakalungkot. Kasi yung kwento ng isa is hindi kwento ng lahat. Like, you will never know kung saan yung turning point ng buhay mo. Turning point ng buhay mo na biglang masaya na. Yeah. Every day is chance to be happy. Kung may pagkakamali ka before, like, Okay lang kung yan. alam mo may sarili, may option ka na, let's say, kumain ka ng madami ngayon, like, sige, move on, tanggapin mo na lang siya. At least naging masaya ka nung kumain ka. Pero at least, next time, remember, choose better. Yeah. Yun lang, choose better. Yun yung Are you ending. choosing Choose better. Gusto mo bang punta tayo sa topic na yan? Choose better. Hoy! Choose better. Bye!